Kumusta? Ako si Natasha Kirchhoff. Maligayang pagdating sa Global Eye. Sabay nating susuriin ang mundo. Pero bago yon, tingnan muna kung ano ang inihanda namin para sa inyo ngayong gabi, ang ating mga lente. Ang mulang humpay na kampanya ng drone ng Ukraine ay tumama ng matindi sa sinakop ng Russia na Crimea, kaya pinagbawalan na ng mga otoridad doon ang publiko na bumili ng gasolina. Simula ngayon, gasolinahan para lang sa sasakyang gobyerno. Hindi pwedeng bumili ang sibilyan at negosyo. Kasunod ito ng pag-atake ng Ukraine sa oil depot sa Kherson na nagdulot ng 4 na patay at halos 30 sugatan. Ito ang pinakamahigpit na limitasyon sa gasolina sa Crimea mula nang ilegal itong inagaw ng Russia noong 2014. Hindi ito aksidente. Klaro ang estratehiya ng Kiev. Putulin ang supply ng gasolina ng Russia, ubusin ang pondo nila sa digmaan at pilitin si Putin na makipag-usap. At tuluyan ng gapikon ang presidente ng Bolivia. Nagdeklara na ng state of emergency si Rodrigo Paz at nagpadala ng mga sundalo at bulldozer para alisin ang mga roadblock na halos 2 buwan nang napapahirap sa bansa. Ramdam na ang kakulangan dito, krudo, pagkain, gamot at bilyon-bilyong nawawala sa ekonomiya. Sino ang nasa likod nito? Ilang linggo nang nagpoprotesta ang mga unyon ng manggagawa, grupong katutubo at magsasaka para mapaalis si Paz. Siya ang unang konserbatibong presidente ng Bolivia sa 20 taon at hindi sila masaya rito. Sa loob ng mahigit 50 taon. Mahigit 50 araw, nagpakita ang Bolivia ng pasensya, pag-iingat at kahandaang makipagdialogo. Hinangad namin ang kapayapaan hanggang sa huling sandali dahil palagi akong naniniwala at ang pamahalaang ito ay palaging naniniwala na ang lakas ng isang lider ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kabilis gumamit ng dahas, kundi sa kanyang kakayahang iwasan ito. Dumarating ang panahon ang hindi pagkilos ay hindi na pag-iingat, kundi kawalang responsibilidad na. Dumating na ang sandaling iyon. Ngayon, sa likod ng lahat ng ito ay si Evo Morales. Siya ang dating Pangulo na kilala sa kanyang matapang na pamumuno at namuno ng mahigit 1 dekada sa Bolivia at hanggang ngayon ay may malaking taga-suporta pa rin. Sabi ni Paz, siya raw ang dahilan ng lahat. Ayon kay Morales, kalokohan yon, kahit hindi siya nagtatago at may sarili rin siyang kasong kriminal. Isang dating pinapang-arap na bakasyon sa tabing dagat ay naging bangungot na yon sa Dominican Republic. Isang malaking sunog ang tumupok sa kilalang resort town ng Bayahibe na ikinasawi ng isang Italianong turista at ikinasugat ng hindi bababa sa 9 na iba pa. Halos 1,700 na bisita ang kinailangang ilikas habang nilalamon ng apoy ang mga gusali sa tabing dagat ng Viva Windham Dominicus Beach Hotel. Tingnan mo yan. Ayon sa investigador, mabilis kumalat ang apoy dahil sa bubong na dahon ng palma at malalakas na hangin. Papangangib na kombinasyon. Sa kabila ng kaguluhan, giit na autoridad na normal at bukas pa rin ang karamihan ng resort. Mahirap paniwalaan matapos makita ang mga larawang ito. Bumalik na si Barack Obama at may nais sabihin. Bumalik ang ika-44 na Pangulo sa Chicago para buksan ang matagal na niyang presidential center sa Timog Lungsod. Isa itong $850 milyong na kampus ng mga harden, galeriya at berdeng espasyo na ilang dekada ring ginawa. Libu-libo ang dumagsa sa selebrasyon sa tabing dagat kung saan sina Stevie Wonder at Bruce Springsteen ang ilan sa mga nag-perform. At maging 3 dating Pangulo ay nasa hanay ng mga dumalo. Gusto naming maging masigla at buhay na pagdiriwang ng komunidad ito. Kung saan maaari tayong matuto ng sabay-sabay at magbahagi ng kasiyahan sa sining, musika, palakasan at paglalaro. Dahil sa mga sandaling iyon, na naalala natin ang ating pagkakapareho bilang tao. Huwag ninyong isipin na simpleng pagputol lang ito ng laso. Ginamit ni Obama ang okasyon para tutulan ng politikang sumisira sa bansa, ayon sa kanya, kahit hindi niya binanggit si Donald Trump. Pinatayang hanggang 1 milyong bisita kada taon ang bibisita sa sentro. May bagong Air Force One sa bayan. Ipinakita ni Donald Trump ang binagong Boeing 747 ng Qatar bilang kanyang bagong presidential na eroplano. At talagang kapansin-pansin ito. Navy blue ang ibaba, may pulang guhit sa gilid at napakalaking bandila ng Amerika sa buntot. Tinawag ito ni Trump na lumilipad na White House na anyay hindi pa nakita dati.
Regalo mula sa Qatar, ang jet na nagdulot ng tanong sa etika nang tanggapin ito noong nakaraang taon. Gagamitin ito hanggang maihatid ng Boeing ang matagal na antala nilang opisyal na kapalit na fleet sa 2028. Ayon kay Trump, gagamitin ang bagong jet sa kanyang unang international debut sa NATO summit sa Turkey at sa July ika-4 na celebrations. Sa wakas, may magandang balita. Isang turok lang ang halos nagtanggal ng cervical cancer sa isang henerasyon. May dalang pambihirang natuklasan ang mga mananaliksik sa Inglaterra. Halos walang tsansang mamatay sa cervical cancer bago magtatlumpu ang mga kabataang babaeng na bakunahan ng HPV noong bata pa sila. Sa katunayan, mula 2020 hanggang 2024, wala ni isang babae na edad 20 hanggang 24 ang namatay dahil dito. Wala talaga. 200 buhay na ang nailigtas, pero ayon sa mga siyentipiko, maliit pa ito kumpara sa maililigtas kapag mas marami pang nabakunahang babae ang tumanda. Ang problema ngayon ay hindi sapat ang bilang ng mga bata na nababakunahan. Nasa 76% lang ang saklaw ng pagbabakuna sa England na malayo sa 90% na talagang kailangan para matapos ang layunin.